dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Ilalatad, lalatad, lalatad, lalatad. Card bag sauce in hand. Curious, tingnan natin itong naging explanation ni Brother Eli Soriano tungkol po sa kaniyang pagbabawal na hindi dapat pinyagan ang isang sanggol. Panoorin po natin ang kanyang video. Brother Eli, ano na po nangyayari dun sa mga batang bininyagan sa Katoliko? Ay, wala namang epekto yun. Ang totoo, hindi naman nabibinyagan yung mga bata. Sabi nung pare, Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Verbo, y del Espíritu Santo. Sabi nung sakristan, Amen. Yung bata, sabi naman, ganun yung bata, no? Yung amen, salitang Ebreo yun. Magkahulugan nun, tinatanggap ko. Sino nabinyagan? Yung sakristan. Kaya kung 10 beses nagbautismo pare, 10 beses sahod naman ang sahod yun ng sakristan doon. Kaya walang binyag yung bata. Hindi sa yung bata ba? Pwede pa yung binyagan at magsisi. Pakinggan mo sa 5:13 ng Ebreo. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Ayun, ang bata, walang karanasan sa katwiran. Ba't mo bibinyagan? Hindi nga makakasampalataya yun eh. Ang isa sa requisite ng binyag, yung sumasampalataya. Pakinggan mo, sa Gawa 8. At sa pagpapatuloy sa daan, ay nagsidating sila sa dakong may tubig. At sinabi ng bating, narito ang tubig. Ano ang nakahahadlang upang ako'y mabautismuhan? At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. Ayan. Andito na ang tubig, sabi nung bating. Ano nakakahadlang para ako'y mabautismo? Ang sagot ni Felipe, isa lang. Kung sumasampalataya ka ng buong puso, mangyayari. Yung mga bata makakasampalataya. Wala kang malay sa katwiran yun eh. Ba't mo bibinyagan yun? Ang katunayan, kahit isang bata, walang binautismohan si Kristo at mga apostol. So, kailangan mo nang sumampalataya ang bata bago binyagan? Kung ganun po ang requirement ni Eli Soriano para sa binyag, nangangahulugan na si Apostol San Pablo ay hindi rin dapat na binyagan dahil hindi din napangaralan ng Ebanghelyo, ngunit siya po ay nabinyagan ni Ananias. Ito po yung mababasa natin sa Acts chapter 9 verse 17 to 19. Diba? Kung magkagayon, bakit walang tutol ang mga kapatid nating anti-katoliko tungkol po dito? Kung wala silang tutol sa bautismo ni Apostol San Pablo, dapat wala din silang tutol sa bautismo sa mga sanggol. Dahil sila po ay pwede ding bautismuhan kahit hindi dumaan sa literal na pagtuturo ng Ebanghelyo. Wala po tayong tutol sa mga talatang ginamit ni Eli Soriano para sa kanyang argumento. Ngunit wala din namang nabanggit doon na ipinagbabawal ang pagbautismo sa mga sanggol. Diba? Now, kung paraan nila na kailangan mabasa bago maniwala, pero sila itong nagdaragdag ng sarili nilang unawa. Kung noon po ay bawal sa kanila na binyagan ng mga sanggol dahil wala pang kasalanan, ngayon naman kailangan mo nang sumampalataya. Naku po, ang dami nilang requirements. Ang problema, hindi alam ni Eli Soriano at ng iba pang mga kapatid nating anti-katoliko na ang mga sanggol ay sadyang may mga inborn na pananampalataya din. Ano pong patunay natin dito? Mababasa natin sa Matthew 21 verse 16, sinasabi nila kay Jesus, narinig mo ba ang sinasabi nila? Narinig ko, tugon ni Jesus. Ngunit hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuin ang wagas na papuri. Hindi naman magpupuri ang isang tao sa Diyos kung wala pang pananampalataya. Hindi ba't ang papuri ay nagpapakita ng pananampalataya? So therefore, pwedeng bautismuhan ang mga sanggol dahil may inborn din sila na pananampalataya o kakayahan upang magpapuri sa Diyos. Pero paano pong nangyaring may pananampalataya ang mga sanggol? Yan dahil lahat po tayo ay biniyayaan ng pananampalataya sa Diyos. Hindi galing sa atin o sa kanino, kundi ito po ay grasya na galing mismo sa Diyos. Ayon nga po sa sinasabi ni San Pablo, Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. You see?
Nagkaroon tayo ng pananampalataya hindi lang dahil sa may taong nagturo ng Ebanghelyo, kundi ang pananampalataya ng isang tao ay kaloob mismo ng Diyos. Ang sanggol, tao rin. Kaya simula ng ipinanganak ang mga ito, ay may pananampalataya na kaloob na mismo ng Diyos sa kanila. Sa ating pong mga Katoliko, at ayon din po sa Biblia, malaki po ang ginagampanan na tungkulin ng mga magulang upang maisama ang kanilang mga anak sa pananampalataya na meron sila. Nagaya po ng sinasabi dito sa Acts chapter 16 verse 14 to 15 na kung saan si Apostol Pablo ay bininyagan niya si Lydia na may pananampalataya. Pero po ang nangyari, nabautismuhan din pati ang buong pamilya ni Lydia na kung tutuusin, sila po ay wala pang pananampalataya sa Diyos dahil hindi naman sinabi na naturuan muna ni Apostol Pablo o nadoktrinahan. Kagaya po ng mga requirements ng kapatid natin sa MCGI. Di ba? Kung mahilig po sila sa word for word, walang nabasa sa Biblia na nadoktrinahan muna ang pamilya ni Lydia bago bautismuhan. Ang tanong po dito, bakit isinama ni Apostol Pablo ang buong pamilya ni Lydia sa bautismo? Wala pa silang ganap na pananampalataya dahil hindi pa din nadoktrinahan. Ang buong pamilya po ni Lydia ay binautismuhan ni Apostol Pablo base o ayon po sa pananampalataya ni Lydia na kanilang magulang. Tulad din po sa Katolikong binyag ng mga sanggol ay base din po o ayon din sa pananampalataya ng mga magulang. Kaya regardless man mauna ang bautismo kaysa sa doktrina at pananampalataya ay pwede din sa Biblia, kaya pasok ang mga bata at sanggol sa talatang Mark chapter 16 verse 15 to 16 na ayon po dito, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. At hindi lang yan, ang mga sanggol din ay may kakayahan umunawa ng kasulatan o scriptures. Ibig sabihin, sila po'y naturuan na spiritually ng Diyos tulad ng nangyari po sa kay Timoteo. Ano pong ating basihan dito? Sinasabi po sa 2 Timothy chapter 3 verse 14 to 15, from infancy you have known the Holy Scripture. Malinaw po na sanggol pa lang si Timoteo, nakakaunawa na siya ng kasulatan. Mahirap man po paniwalaan na ang mga sanggol ay may kakayahan na makaunawa sa kasulatan, pero iyan po ay sinasabi din ng Biblia na dapat tanggapin mismo ng mga ministro, ng mga pastor. Kaya pasok pa rin po ang mga bata at sanggol sa talatang Mark chapter 16 verse 15 to 16 na ipangaral ang Ebanghelyo at sumampalataya at mabautismuhan. Kaya pwede silang bautismuhan o binyagan dahil biblically ang mga sanggol ay nakakaunawa na ng scriptures o kasulatan. Now, isa pa po sa patunay natin na dapat binyagan ng mga sanggol, ito pong sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Matthew 28 verse 19 to 20, sinasabi po dito, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ano pong kasunod? Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Sa konteksto pong ito, mas nauna ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa pagbautismo sa tao bago turuan ng mga ito. Di ba? Kaya hindi po basihan ang sabihing nakakaintindi muna para doktrinahan bago bautismuhan. dahil sa Biblia po, nauna din po ang bautismo bago sa pagtuturo. Ibig sabihin, pwedeng bautismuhan ng mga sanggol na hindi naturuan ng Ebanghelyo. Now, madalas na tanong pa nila, ang mga binabautismuhan ay yung may mga kasalanan na dapat munang magsisi. Madalas din po na ginagamit na talata nito ay ang Mark chapter 1 verse 4 at Acts chapter 2 verse 38. Kaya para sa kanilang unawa, ang dapat lamang binyagan ay yung marunong ng magsisi. Now, tingnan po natin kung tama ang kanilang pag-unawa. Ang layunin po ng mga verse na ito ay anyayahan po mga tao na magsisi ng kasalanan at magpabinyag. Ito po ay baptism of repentance. Pero hindi po nililimitahan ng verse na ito kung ano po ang binyag. Bakit po? Dahil kung yan po talaga ang requirement para mabinyagan ng isang tao, anong kasalanan po ang kailangan pagsisihan ng ating Panginoong Hesus noong siya po ay bininyagan? Diba? Anong kasalanan ang kailangan pagsisihan niya? Dahil kung susuriin po natin ang Biblia, si Jesus po ay walang pinagsisihang kasalanan pero nabautismuhan agad. Diba? Alam naman po nating lahat na si Jesus ay walang ginawang kasalanan. Siya ay malinis sa kasalanan. Ayon po yan sa sinasabi ni San Pedro. Kaya, si Jesus ay nabautismuhan na walang anumang kasalanan na tulad din po ng mga bata at sanggol na binautismuhan na wala pang aktwal na kasalanan. Yan ay kung bakit tulad ni Jesus, ang mga sanggol na wala pang kasalanang personal ay pwede ding bautismuhan o binyagan. Now, balikan po natin ang sinasabi sa Acts chapter 2 verse 38. Dahil mahilig po ang mga iba't ibang sekta o protestante
naputol-putulin po ang pahayag. Kaya ang ginagamit nilang verse upang masabing nasusulat ang kanilang argumento ay ito po. Acts chapter 2 verse 38. Sinasabi po dito, sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo. Now, ang mahirap po dito ay hindi na nila tinatapos ang talata upang magkaroon po sila ng unawa sa kung ano ba talaga ang sinasabi na talata. Now, buuin po natin ang konteksto para mas maintindihan po natin ang talagang sinasabi ng talata. Sa kasunod po na verse, sa Acts chapter 2 verse 39, sinasabi po dito, the promise is for you and your children and for all who are far off. Now, dito po salitang children sa salitang Griego ay tiknon. At ang meaning po ng tiknon, an infant or a baby. Kaya malinaw po sa verse 38 na inuutos magpabautismo ang mga matatandang tagapakinig. Pero isinisama din po ng mga apostol ang mga bata o mga sanggol na makakatanggap din ng binyag na pangako. At ito po'y sumasalamin batay sa pananampalataya ng matatanda. Uulitin po natin. Mabibigyan din ng biyayang pangako ang mga bata at sanggol sa verse 39 base sa pananampalataya ng matatandang tagapakinig sa verse 38. Yan po ang pinupunto ng talatang ito. Ito ay walang pinagkaiba sa nangyari po kay Lydia, isang babaeng may pananampalataya sa Diyos, nabautismuhan siya pero sinama ang kanyang buong pamilya ay nabautismuhan din. Now, ang tanong po dito, ang pamilya ba ni Lydia ay may pananampalataya? Wala pa. Dahil gaya po ni Lydia ay nabago din sa pakikinig ni Pablo. Pero bakit isinama ni Apostol San Pablo ang kanyang pamilya sa bautismo? Dahil kahit wala pang pananampalataya, nakagaya din po sa ating katolikong pananampalataya, ang mga sanggol ay batay sa pananampalataya ng mga magulang. Kaya biblical talaga ang ating ginagawang pagbautismo sa kanila. Take note, binabanggit din po sa Acts chapter 16 verse 15 na the members of her household were baptized. Na ibig sabihin po ng household ay buong pamilya. At normal po na may bata o mga sanggol sa isang pamilya. Kaya hindi po malayong makapagbautismo si Apostol San Pablo ng mga bata at sanggol sa pamilya po ni Lydia. Now, another verse po na ginagamit nila sa Mark chapter 1 verse 4 at Acts chapter 2 verse 38 na pinapahayag na ang bautismo ay para sa mga nagkasala o may mga kasalanan. Ito po ay hindi kontra sa infant baptism. Dahil kung tutusin po ang mga sanggol o bata ay may mga kasalanan na. Hindi po kasalanang aktual, kundi original na kasalanang namana o tinatawag po sa simbahan na original sin. Ito po ay namana mula sa ating mga magulang, ninuno, hanggang sa umabot pabalik po kay Adan. Ano pong ating batayan? Ito po ay nasusulat sa Salmo or sa Psalms chapter 51 verse 5, I was sinful at birth. Malinaw po na sinasabi sa verse 5 na si David ay may kasalanan na bago pa siya ipinanganak. Nung siya ay pinagdalang tao pa lang, ay may kasalanan na nga siya. At sa verse 7, sinasabi po dito na siya ay hugasan o linisan para mawala ang kasalanan. Ngayon, paano po natin o ano pong proseso ng linisin ang mga bata at sanggol mula sa original sin? Ito rin pong sinasabi sa talata. Acts chapter 22 verse 16, get up and have yourself baptized and your sin washed away. Yan pong patungkol sa bautismo. Kaya po ang original sin na dala ng mga sanggol ay malilinis lamang sa pamamagitan po ng paghuhugas sa tubig at yun ay ang bautismo. You see? Kaya may saysay po ang pagbautismo sa mga sanggol sa ating simbahan. Ang walang saysay lamang ay ang pag-unawa ni L. Soriano. Yan po ang katotohanan. So ayan po mga viewers, sana po ay nakatulong po ang video natin ito. At kung nakatulong po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin upang mas marami pa makatanggap ng katotohanan. And please, don't forget to follow and subscribe po ang ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic, upang matulungan din po natin itong lumago. Rodeo et Iglesia, so Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin ng tunay na kalayaan.